Tinatayang mahigit 300,000 katao naman po ang nasalanta ng bagyong Lawin sa Cordillera Administrative Region. Sa isinagawang aerial assessment ng Office of Civil Defense, nakita ang malawak na pinsalang iniwan ng super typhoon. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Mula sa Himpapawid, makikita ang pinsalang iniwan ng Super Typhoon Lawin sa probinsya ng Kalinga, dahilan para magdeklara ang lokal na pamahalaan ng State of Calamity. Maraming bahay at gusali ang nasira, nabuwal ang mga puno at kabi-kabila ang landslide. Hirap tuloy madaanan ang mga kalsada at isolated ang ilang bayan. Halos makalburin ang gilid ng isang bundok matapos ragasain ng tubig. Ang isang hanging bridge naputol, habang ang Chico River umapaw na. Sa ibaba, mas makikita ang nakalulungkot na sinapit ng probinsya. Ang ilang bahay, haligi na lang ang naiwan. Habang ang ilan naman, sa tent na lang muna naninirahan matapos mawasak ang kanilang tahanan. Abalang-abala tuloy ang mga residente sa pag-aayos ng kanilang bahay. Si Luz Viminda, hindi raw nakatulog ng manalasa ang Super Typhoon Lawin. Sa buong buhay ko dito sa Kalinga, ito yung pinakamalakas na bagyo. Tinitiis naman ngayon ng mga residente ang mahabang pila sa bangko, makakuha lang ng pera. Ayon sa gobernador, isa ang namatay sa bayan ng Pasil dahil sa landslide. Meron namang mga nabaon ng buhay sa bayan ng Lubuangan. May isang bahay doon na natabunan, limang member ng pamilya namatay. The most talagang damage here is some part of Lubuagan, Pasil, and then Balbalan and Pinokpok. So ito pa yung mga inaccessible na mga munisipyo pa natin hanggang ngayon. State of calamity na rin sa Apayao. Sa aerial shot, makikita ang hindi mabilang na dami ng mga puno na natumba. Hindi rin nakaligtas ang ilang bahay, gusali, greenhouse at taniman. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Manny Piñol na nakipagpulong sa mga opisyal ng Kalinga, bilyong piso ang halaga ng nasira ng Super Typhoon Lawin. For the whole of all of the regions affected by both Karen and Lawin, the estimate is 10 billion in damage. No? For Cagayan Valley region alone, the estimate is about 7 billion. So we are responding. The first step that we will do is immediate action to ensure that the farmers and the fishermen affected by the typhoons will have something to eat. Kabilang din daw sa irerekomenda niya ang dredging at pagdedesilt ng Cagayan River at Chico River, maging ang mas mahigpit na pagbabantay sa deforestation. Victoria Tulad, GMA News.